Sa tanan, no, mayong agagit sa liwat. Morning. Sa tanan ng mga bisita na ari diri, welcome it sa diri sa simbahan. And may the Lord bless your soul as we continue sa pagpamatig sa tulong sa Ginoo. Now, sa atong nga series ng pagtuon, we are now in Daniel chapter 4. And in Daniel, we have come across the two major events in the life of King Nebuchadnezzar. Na-notice nyo in chapter 1, from Daniel's diet, intilawan si Shadrach, Meshach, at si Abednego, or shall we say, si Hananiah, Mishael, at si Azariah. Munang Jewish name nila. Kaya isang time nga gin-captive sila sa Judah, ang Judah gin-captive, gindala sa Babylonia. It is a culture sa isa ka pungsod nga isla ng ilang ngalan. That is why nga pag-abot sa Babylonia, gin-change ang ngalan ni Hananiah, Mishael, at ni Azariah sa Shadrach, Meshach, at kay Abednego. And at the same time, si Daniel, gintawag man nga Belteshazzar. Kag dira ang mga bagay gintilawan si Shadrach, Meshach, at si Abednego with Daniel nga just try, take a seat. Or masaling kita, panago ka lang sa likod sa kurtina. Why man sang may makakita sa imo. Actually, para man sa imo. But then, ano ang bali Daniel? Just give us vegetables and water. Nanawang ta kung sino mas healthy sa amon, yung mga sundalo na nagkakaon sa lamisa sa kanay. Kaya ang trabaho sa una, sang natukyan dira, kinahanglan nga for 3 years, tatapon niya si Shadrach, Meshach, at si Abednego, kag si Daniel, for 3 years, purposely, para mag-serve sa kay King Nebuchadnezzar. So makita natin, second thing na natabo sa ila, situation is, isang time na nagdamgo si King Nebuchadnezzar. Kag sa nagdamgo si King Nebuchadnezzar in chapter 2, ginpatawagi ang tanan nga manong pakot, mabaylan, matsikiro, kag nagsiling, pakta ninyo kung ano ang akong dindam ko. Siling sa mga matsikiro, long live the king, mahal nga hari. Isugid sa amon kung anong imo nga damgo. Ano ang balsang hari? Why ko kamo ginpatawa para isugid sa akon, ay isugid ko sa inyo kung anong damgo ko. Kag i-interpretaron nyo. Ginpatawag ko kamo para ihambal nyo sa akon kung ano ang gindamgo ko. Hindi ka budlay mo na. But then, try and try. Kaya din-reveal sa Diyos sa kay King Nebuchadnezzar that God is a God of intervention. Purposely, may pahayag ni sang Diyos mismo sa kapoy ni King Nebuchadnezzar, I am the ruler of this kingdom. Ako ang gamhanan diri. And then, sila sa mga matsikiro, mahal nga hari, magalawig ang imo nga kabuhi. Isugid na sa amon kung anong imo damgo. Ang sapat sa hari, ano makamuhi man, ginapadugan nyo lang nga sipat-sipaton ko lawas mo. Kaya siparar ko ang inyong ulo sa inyong nga liog, ang inyong kamot sa inyong apaga. Abi isugid na. Sa kainit sang hari, ay wala sa makasugid, pinmando, tanan nga mga babaylan, hari, wise men, should be slaughtered. And it is included Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego. So by God's grace, siling ni Daniel, sa mahal nga hari, dali lang, hindi atagan mo sa time, mga muyo ako sa Ginoo nga i-reveal niya sa akin anong imudang ko, kag interpretaron ko kung anong mo sa Ginoo. And by the grace of God, din-reveal sa Diyos ay kag in-explicar ako ni Daniel sa iyo. Ano nga ba sa hari? Ulahan ang Diyos ni Shadrach, Meshach, kag ni Abednego, kag ni Daniel. Kaya ang Diyos nila among matutuon nga Diyos. But then, after 15 to 20 years ang naglikat, chapter 1, chapter 2, grabing dayaw ni King Nebuchadnezzar sa hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, the God of Daniel, and Shadrach, Meshach, and Abednego, pero makaligad lang ang 15 na tuig, to 20 ka tuig. Nag-flashback sa iya paminsaron, at kung palang stop pa, na-review
ko lang para maintindihan ng story. Ang statwa nga nahimo ang ulo sa pulawan, ang iya nga lawas nahimo sa pila, kag ang iya nga tay nahimo sa bronze, kag ang iya tiil nahimo sa iron and clay. And then ang story nagambal nga sa bukid mismo may bato nga magaligid nga dako kag magabunggo sa iya nga tiil kag mawasak ini nga statue. Siling ni Daniel, ikaw ina mahal nga hari. Ikaw ang Babylonia, ikaw ang bulawan nga ulo. Pero may magasunod sa imo bronze. Gamay-gamay sa imo sa kupon ka. Kag may magasunod sa imo nahimo sa pila, sa bronze, kag sa iron with clay. Anong matabo ko ng salsalo may mix na clay? Lagi na tutukan. What Daniel is saying, through Daniel, bago sa revelation sa inyo, gahambal ang Diyos sa aking nabukanisa. Sa tanan ng pagkagamahanan niyo, it is nothing because your ground and roof is shallow. Bisan kung taton pa na namin, itsura sa building, patay, pero kung ang pundasyon, tigaw ay. And that's the point na ginapakita dito. Kag matapos sila, hindi lawan sila to the fiery furnace. Si Shadrach, Meshach, kag si Abednego, nga sila lang pastor na tatlo ay si Daniel. Kaya tinadumduman nyo, sa kitpakot ato ni Daniel, in-reveal niya kay King Nebuchadnezzar, nangabay si Daniel sa kay King Nebuchadnezzar. So nga, mahal nga rin, pwede nga si Daniel, Shadrach, si Abednego, ipadala ko sa probinsya, kag ako magpapamili din sa palasyo. Pero sa dito si Shadrach, Meshach, kag si Abednego sa probinsya, sang nagbalik 15 years, nag-flashback kay King Nebuchadnezzar, ini nga, damgo, na may isa sa katahong sining estatwa, pero pinimo iya tanan bulawan. Kag matapos sa sina, sa pag-imo sa hari at si King Nebuchadnezzar, sa tagsa kapag unisan ng ganay, magaluhod sila kag matapos. Anong matabo kung ang isa katao na yung Jesus mo? Hindi na palang pareho lang kang level, tapos ikaw yung in-promote. Tawag natin actually, crab mentality. And sometimes, ang envy, ang hatred, kakaisa. So, ining the rest ng mga Babylonians, especially mga Magi, naisa sila kay Shadrach, Meshach, kag kay Abednego. Mga Hugyo, nga sila pa sa may trono, nga sila pa yung din-promote. So, tungod sila, pangitahan nila sa inyong rason. Ito, nakita nila si Shadrach, Meshach, kag si Abednego, nga wala nagpapamuyo. Hinimo sa mahal nga rin, ipatawag sila. Ang patawag, Shadrach, Meshach, at Abednego, matuod balahin. Ano ang bang ni Shadrach, Meshach, at Abednego? Magalawig ang kabuhig sa hari. Matuod din ang hari. It is true, okay. But then, sang nabatian nato sa hari, grabe ang iyang rage, anger. To the point na nagsiling sa, burn them, and to make sure, you must bind them. Ipatawag ang mga maskulado nga soldado. Nga maskulado, hindi masimple, paninpatlos paguro si Shadrach, Meshach, at si Abednego, hindi. Mayad nga lawas mo silang nagdaog sa kompetisyon. Pero ipatawag pa din ang mga hangkilan man para sigurado nga masulong sila 7 times sa kainit. Kag sila nga higdan nyo sila. That is why ang sa Bible, after bind them, bound them. It means, ginpasok-sukan sila sa bayo, ginputos sila yan. Sang cloth nga kung sa atong pagladasig, duktan. That is why nagsiling si King Nebuchadnezzar, sino nga Diyos ang makaluwas sa inyo? But how many times ang Diyos nagpurso sa kay King Nebuchadnezzar, I am the God of gods, I am the Lord of lords, I am the King of kings. Tanawa ko na anong ginahimo. Through the life of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. But here it comes, natabo dere, sino nga Diyos ang magaluwasan? Up to the point, anong ang bali King Nebuchadnezzar? Okay, pahunihon. O, stubangan ko. Pagluhod ka mo, kang magsimba. Tsansa. I am the court, I am the law. Here's your chance. Kneel down and worship the statue. Ano ang bali Shadrach, Meshach, and Abednego? Sila nga,
mahal nga rin, hindi nila kinanglan pakamuyuan pa. Hindi nila kinanglan istoryahan pa. Kung man na sa among paminsaron, nga pag-abot sa amo sina, we will stand with conviction, we will not compromise. Imuha ko na ng gusto. And then after sila sa Biblia, after binding them, inbound sila, gagin haboy sila. Amo na kung nga haboy sa ilong sila gaynon. Hindi, siyempre kinigtat ka naman. Ginpotos ka pa, dumami ka pala. Pero ang namay sa kay King Nebuchadnezzar ay pagsunod sa unuhan, dali lang kayo. Hindi pala tatlo kinaboy ta, tapos nga-apat na sila. Kag ang inaga sa Hebro, sa ilong kong malingway, kasi lingidra, nagadayan-dayan sila. Ang literal na Hebrew meaning sila, they were dancing. Paano ka kasawag na ginigtan ka, tapos naputos ka pa sa tila. By the amazement of King Nebuchadnezzar, tindog siya, nagkanto, nagtutaaw sa puntahan ka ng sila. So, umuwan. Shadrach, Meshach, and Abednego. Kasi sa pagwa nila, wala man lang sa may nasundog na punta sa buong dito. Kagbisan baw sa aso, wala. Kaya nagsiling si King Nebuchadnezzar, nayawon ang Diyos, Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang tanan na Marites kag Marisol, ibulos dito sa unuan. And now here it comes, chapter 4. Makita natin diri, siling ni King Nebuchadnezzar, blessed by the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angels and delivered his servants. You see, from the very beginning, si Shadrach, Meshach, and Abednego, na-notice ni King Nebuchadnezzar, nakita niya the wisdom of God, ang kaalam sa Diyos, the sovereignty of God, and the power of God. Amo ning chapter 1, chapter 2, chapter 3 nga nakita ni King Nebuchadnezzar, but again, anong natabo 3? Chapter 4. Makita natin, actually, ang chapter 4 is an official autobiography of King Nebuchadnezzar. Kung sa aton pa pala ang the rest nga kabuhi ang gilista kag sulat ni Daniel. Kasi si Daniel ara sa palace. So, possibly siya ang sekretaryo. Kag through the revelation of God, siya ang nag-record sa ipagdasig sa aton suko. Kag matapos na makita natin diri, ang natabo kay King Nebuchadnezzar is nagdanggo siya liwat. Sa din, amunin sila sa Proverbs, pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. In this passage, we learn in part that despite all his experience in these miraculous events that have taken place thus far in his life, his pride still rages. Sa biyak sa to, pero sa gihapon katubong natutugan. Imagine mo, hindi matutugan mo nga. Ikaw pinakagamanan sa tanan. Ikaw ang hari. Ikaw ang ginakilala. Why sa sinuman nga makatandog sa iyo? Sa atong ganing, isa, in-promote ka lang sa Diyos. Isa daw, kasi utot ng tanga na, sinobla. Imagine, iniya, kung sa aton pa, pinakagamanan nga puso sa time ni King Nebuchadnezzar. So unless he is humbled by conviction from this sin of pride, he will never confess with the personal faith required for saving faith that God's word are right, his ways are just, and those who walk in pride, he is able to stumble to abase. Kag diri makita naton, magsiling kita ganing saving faith includes na daang faith kag repentance. Magsiling kita nga repentance, it comes from the Greek word means metamelomai. It means it is a change of mind. Ang unang instances na tabok kay King Nebuchadnezzar, nagpag-uisip niya po, si Daniel ara kung mani ang Diyos sa iya. Pero tingkot ang word na nga Diyos, God, gods na, small gods.
definitely idolatros si King Nebuchadnezzar. That is why ang ngalan actually nila ni Shadrach, Meshach, ug ni Abednego nahango na sa mga Diyos-Diyos ni King Nebuchadnezzar. Ang word nga Bel, karon matakol na ito na, it means God of protection. So dili makita naton, it comes from the Greek word metamelomai, it means a change of mind. Dako na ginulsol in the sense na bago-isip niya. Kung sa atong pagdala daw, remorse pala. Nga, kani, may na lang, nag-eskwila ko mayad pa. Kani, sumumay ko nag-atos. Kani, nag-sensiro lang ko sa akong pagtuon, nagway ko anay ng asawa, kung naman na, kani, sumumay sa paano, kaya ko niya. Secondly, ginatawag na ito, metanoia. It means a change of purpose. So from change of mind, ang purpose mo pronay na. Gusto ko na magsunod. But thirdly, ginatawag na ito, metanoia. It means it is a change of mind to a change of purpose and heart. To a change of mind. Kaya mo ng repentance. Hindi lang yan nagbago isip mo, nagbago, naging mo, tinutuyot mo, kundi ang imong pamatasan na pag-ubig. Ang pursuit for holiness, harap na. That is why ang word naman ng faith, amo na sa tatlong Latin, ikuha na sa actually, sinagadira is noticias, ascensos, kag fiducia. Ang masili kita notisya, damo subong ga-acknowledge ang sala. Ga-recognize nga makasasala man. But then, secondly, makita man natin Bluetooth is now ready to pair. makita man natin not only knowledge of sin and Savior, but also ascensos, it means believing it to be true. Na pala mga tao, kung hindi ka pati ka nga makasasala ka, balaan mo, uwi. Balaan mo nga si Kristo manuluwas, oo. Hindi kinatuuhan mo na yung wala. Kapati kasi hindi katuot na hindi, oo. Pero nga, kabuhin mo, kung maya daw. Ang una pala, usually kung makamit ko sa mga RC, ni RC Pula, Roman Catholic, kasi sila, pastor, isama lang Diyos na. Hindi kina-encourage ko lang kami, tuod na, posible. Pero kung tuod din man nga isa ang Diyos, tari lang encourage ko ikaw. Laing gitya, nga, gatuo ka nga may Diyos, kag kilala mo ang Diyos na imo ginatuuhan. Secondly, ang Diyos nga imo ginatuuhan, nga imo ginapalangga, kinakabuhi mo man. Or else, mahulog ka sa duwa. It's either you are ignorant or you are hypocrite. Diin ka dakaroon. Nga kilala mo ang Diyos mo, gatuo ka sa Diyos, pero wala mong makilala, ignorante na. Or on the other hand, kinapalangga mo sa pero wala mong kinakabuhi, hipokrito naman na. Ang matutubod nga nagakilala sa Diyos, nakaibalo, kinakabuhi. Kag amo nang kinahanglan ni King Nebuchadnezzar. It is only by the grace nga ang iyang nabugal, the pride, the sin of pride, kinahanglan nga mag-turn into humbleness. Kag diri makita naton siling sa pulong sa Ginoo. In verses 1 to 3, first of all, we will learn that our big idea is this, that the Lord humbles the proud that they would know who reigns. 4 times repeated here that the Most High God rules in the kingdom. This is why it is entitled Warning Against Human Pride. Warning against human pride. And the first thing, ang giniko sa Ginoo diri is that the Lord exposes human pride. I-expose niya gitiyang bugal sa isang tao. In verses 1 to 3, makita natin dira, in verses 1 to 3, ari sila niya, naghimo si Haring Nebuchadnezzar sang isa ka pahayag para sa tanan nga tao, sa nagakalain-lain nga nasyon, lahi kag lingwahe, sa kalibutan, amo ini ang nakasulat, kabay pa nga magmaayo gid ang inyong kahintangan. Gusto ko nga sugiran kamo sa mga milagro kag makatilingala nga mga butang nga ginhimo sa akon sang labing mataas nga Diyos. Insya kinirecord na lang na. Ginasaysay ni King Nebuchadnezzar kung ano anay sa unang bugalon siya, kaya gin-expose ang Diyos sa iya na. Siguro masilig kita hindi sa pumulaw na. Pero gin-expose niya. Kasi niya verse 3,
Daw ano ka makatilingala kagamhanan ang mga milagro nga ginpakita sang Dios ang iya paghari wala sing katapusan. Sa nagligad lang eleksyon. So, how I pray na magtindog ang natungdan nga presidente kang magsiling para sa gamhanan sobirano kag maluluyto nga Diyos nga nagahari isang tanan nga butang sining kalibutan. Pero pila ka presidente ang nangliligan why bisan nag-confirm sa or nag-affirm kag nagwa sa ilang bibig nga ang Diyos mismo sa Biblia among Diyos nga nagahari sining kalibutan. How I pray nga makabatik kung tali sa ila sila. Pero ini nga hari si King Nebuchadnezzar gin-recognize siya. Natanawan niyo sila nga? Naghimo si Hari Nebuchadnezzar sa isa ka pahayag sa tanan kung sa aton pa State of the Nation Address. Kag anong pahayag niya? Sila nga, daw ano ka makatilingala kagamhanan ang mga milagro nga ginpakita sa Diyos ang iya paghari wala sing katapusan. The Lord will expose. Amo ni nga masuling kita nga agakatabo ini. Why is this? So that none do such and come to that point. The problem is they didn't see fit to acknowledge God anymore. Amo ning problema. Hinabalang tumadsag mo nga daw ang Diyos hindi nila kakaito. Romans chapter 1 verse 18 following. Ano ang balidra? Tanawan yung sequence. Romans chapter 1 verse 18 following. Verse 19 to 20 following sa lingidra. From idolatry. They worship the creature rather than the Creator. Pagtapos na, verse 26, from idolatry to homosexuality. And God gave them up to their own lust. Laki sa laki, bahay sa laki. Pastor, may agi kag tumboy. Ang hambal sa Biblia, kung ang laki, kag isa ka laki nagawdanay, ano na? Ikaw sa bata. Kung ang bahay kag bahay nagawdanay, ano na? Ikaw sa bata. Again, we're not against them. Kinaliwat-liwat ko 3. LGBT, they are not our enemy. Amen? They are the mission field. They need Christ. But we are not to compromise that growth. On the other hand, we are not to deprive them sa grasya kag kaluoy sa Ginoo. Kagamo ni si David, we need to contact with other people, but let us not be contaminated. Ang problema subong, kakontak ka pero contaminated ka naman. So siling diri, the problem is they don't see fit to acknowledge God in the world. From idolatry to homosexuality, tanawan nyo anong resulta? To insanity. To insanity. Di ba insane? Nga kaparipariyo mong lalaki eh. Dalightin nyo yan. Babae sa babae. That is insane actually. Hindi na mong design sa Ginoo. The point is this. Defy God and you will be judged. Fail to recognize that the Most High rules in the kingdom of man and you will be judged. You will be judged. Kung ano silang sa Acts chapter 12. Si Herod, pakita natin rin. Ang natabo kay Herod, nga sa diin, he is being struck by God. Natubuan sa ulo ni Ilawas, and insigida na patay siya. As evil king and ruler. That is exactly Nebuchadnezzar's problem in our text. He is so intoxicated with himself and his kingdom that he hasn't grasped at the heart level that it is the Most High who rules the kingdom of men. Amo ni na fail ni King Nebuchadnezzar.
Kung sa aton pagdana, too much nga exposure, nga to the point nga contaminated na niya kabuhi, intoxicated na sa mga butang sining kalibutan. Amo na galing siling naton ang ginatawag ko ni termites in the life of the believer. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Kalagad ka sa Diyos, nahimo ka sa sala, pero sa gyapon masiling ka nga, may magtuna, no? Hindi, ugana ang gusto mo. Naintindihan man sa Diyos. Maluluypon man ang rin. Pero ay kakalikabalo, kaangay sila sa mga anay na nag-uukot ang mata sa iko at sa akin. Up to the point that God will expose sa sina sa lahat. Ang muna nagtabong kay King, hindi mo kanisa. And that's why our duty is to pray for our government. Kaya kung sino man magpungkot nila, we are to pray for them, we are to submit. Kaya mo nangambal sa pulong mo. Sa Thursday lang, i-discuss ko na. The government is ordained by God. From the Greek word tasso, it means God arranged everything. God ordered everything. Siya ang nagaplastar sa tanan. Wala sa nagapungkot nila nga hindi gibuot sa Ginoo. That in spite of all human machinery, financial machinery sa tao, kung hindi pagbuot sa Diyos, hindi na magdaw, hindi na magdaw. Pero bisan uay ka pa sa human machinery, kung buot sa Diyos na magdaw ka, madaw ka. So anong trabaho ta? We are to submit. Secondly, they are God's ministers. And as ministers, nanotice nyo bilang minister, kung ako piminsahero, kag ang hari nagpadala sa mensahe sa ako. Sa muna na time, may silyo na, ang signet ring, ang singsing sa hari, ang supre, may wax, tatakan niya na. Pag may kita gani, nga may litik, siling mo nabuksan. Insigida, tudas ka. Ang point rin, matapos sa maintindihan nga ina, gobyerno sa Diyos, iya na yung ito. Masabitan kita, at the same time, they are ministers of God. For what? For good. Saan nagahimo sa? Good. But judgment to those who do evil. So why hindi katukan? But at the same time, hindi nga mga minister subject man sa sinaga government. Because all government is of God. Kaya kung hindi sila mag-imo sa ilang bayan sa insakto ng pamagi, they will be stuck. Silutan na sila sa Ginoo. So, amo ng response natin sa sinat ng mga bagay. Kag-amo ning natabo sa kay King Nebuchadnezzar. Makita natin diri that world leaders are consumed with arrogance, pride, boastfulness, narcissism, and some of them may talk and speak of God, but not the God stated in the Scripture. Kahambal man na sila sa Diyos, pero hindi Diyos nga ginahambal sa pulong sa Ginoo. It is the God made up by their own fancy minds. Muna ang balik dyan, Calvin, ang tagipusuhan sa tao, kag ang panguna sa tao, manufacturing or manufacturer of idols. Kung hindi kita careful, ang muna lang focus na, pinanlan ka mag-branding, yes. But be careful nga hindi ka na malubog sa amo sila. We need money. Money is not evil. Ang nambal sa Bible, love of money. Kaya ang point nila mo na liwat-liwat na, money can buy you a food, but not an appetite. Kasi nalipatan mo na na. Bisan, grabe na mo, kwarta mo. Ini simpatiya sa mga tigulang din, no? May nakita ko sa isang abogado na pinalagan sa Cotabato. Ang kasubuan nato na kasi paglampot sa mga senior citizen at the age of 100, pila padya nila? 100,000. Pagbaton sa padya, hindi nakapirma. Ginbutang na lang ang kwarta kaging picturan kay ang bibig. Ang purpose ng sinakalo that they will enjoy. They will enjoy. Once ang benefits nila nga naging kabayan sila din sa kalibutan sa ilang pangapulay, ma-experience nila. Ano nga na-experience na? Hindi iyan ang patungkol, sunod sa kasukuan, how can you enjoy at the age of 100? Sila nga, what if at the age of 60 pa lang,
Ihatag ang 60,000. Para yung ma-enjoy na nila. Kung makalambutan, triti. Kung kaysa naman, nag-abuso na lang. Nanotice nyo, tanawan mo. Ang nagkatabo, ang kabataan subong, instead nga aratan ni ang kalipay nga magsakot sa ilang ginikanan, magtibig, bantay, puno sa pag-iupa, it is being adulterated. Kaman, kay ara sa may, si tatay, sintay niyo, ibigin ang makalapot din sa 100. Sayang ang 100. So ang pagbantay, kagang pagtibig na tani, katungdanan nila, ma-express sina nga balansagon sa ilang binikanan nga sang bata pa ng anay, ang nanay kag tatay gintutuan sila maglakat karon kay tigulang na di nakalakat. Wow. So we must pray sa sining nga mga bagay. Money can provide you a food but not an appetite. Money can provide you a wedding but not a godly marriage. Ang muna, money can buy you a house, but not a home. So karong di nang imo nga priority dira. Ang muna, kaliwat-liwat rin sa Darwin sa diskunta. Ang kabataan, I'm not against kinahanglan sa ginikanan ng provide and give. But then, if you neglect your solemn responsibility to take good care, to nurture your children, kaya nga man, bisan bukuan pa na sa kwarta kung wala ma-develop ng character of stewardship, may gusto. Pero bisan wala na sa kangatan kung naintindihan niya how to be a good steward, kapalo na. Bisan sa ginagmay lang. Because God is concerned more on character. Nagamuning ginahimo ni King Nebuchadnezzar. Kung kinahanglan niya pulpugon niya si King Nebuchadnezzar, kaya isa sa ato na mumuna ko. Nga magduko para matunan mo nga magtangla ng mga Diyos na lingkuhan niya sa Ginoo. God will expose. Tanawan niyo ba ano ang balik ni Nebuchadnezzar? Verse 4, sila nga, kung pati sa aton, kayong tangan, diri sa palasyo, maayo kag mauswagon ang akong kabuhi. Ina-confirm na yan. Na-wipe niya. Ang word niya is, from the Hebrew word, shala, it means freedom from fear, disturbance, and turmoil. It means full of prosperity. In short, wise in gamubi niya. Tawhay kita niya sa may palasyo. Resting. But also sa lingadra, mauswagon ang akon kabuhi. It means flourishing. Kagang ang word of flourish, actually in Hebrew, it means growing green. Yan ito pala sa Psalm 23. Kasi lingadra nga ang malungpahalab niya, ginadalayag niya kanito sa malabtong ilambot. Berbiga, ilambot. Matampo. Siling ni King Nebuchadnezzar. Awahay ko diriya. Di ko di magutman. Kalinong sa akong kabuhi. But then, anong natabok din sa iya? Matapos sina, makita natin sila sa pulong sa Ginoo. That Daniel, after 30 to 35 years, makita natin rin, he has been king. And so, has the time to build his massive empire, and this is the first great world empire. After some 25 to 30 years, ngagin dalayan na si Shadrach, Meshach, at si Abednego sa pulmuhan, nakaligad ang bachimpo tugtog 30 ka tuig. Grabe nagagawa world empire na siya. Hindi may chimpo sa pag-build. Hindi, why man ka mo, why dinaway. Grabe ka, prosperous ang ilang ginarihan. But then, sa mo man nga tayo si Daniel, probably, dadya, 45, tugtog 50 naman ka, tuwing. Kasi din sila nag-start. Pila, edad nila nagsulod sa Babylonia. Teenagers. Karon din patilawan lang. Kaon ka mo. Matambukon na ka mo. Para sa inyo. Anong sabat sa mga teenagers? Naswala nga mo na. Tubig. Teenagers na. Subong yung teenagers ko. Magkabalo na ka mong pastor, mamiyon sa inyo iligtaan.
Involve lang mo nga mag-defend sa inyong pagpati kapag tuluhan. How I pray. Muna nga diri sa simbahan, ginapurso naton ang regenerate membership. Agod nga sila maging responsible members of the church. Ikabudlay nga pilito mo sila maging responsable nga una bes, why ganit kahanap mo na luwas ako? Wala. Diri sa church, ganit-pasay na. If you want to be baptized, pero why ka desire na mabibro sa simbahan, I will not baptize. Because the main purpose of baptism is entrance to membership in the local church. It means, ginatay mo imo kong galingon nga do freelancer ka pala, nga magpinagusto ka na. Ginapakita mo madira in subjection, nga ginagamit sa Diyos ang lokal na simbahan para makanin ka, ipigan ka, diksyonan ka, defeat ka. Para sa imo, ikay. So, pride tends to lose all perspective on reality. Kaangay kay King Nebuchadnezzar, needed his pride exposed through divine revelation. Kaangay man sa akin. So, anong nagkabot diri? That is why in verses 19 to 27, the Lord warns against human pride. Not only the Lord will expose human pride, pero pinawarningan niya man ang tawhanon nga bukat. Kaya makita natin diri in verse 19, ari. Natublag kag nahatlog kit si Daniel nga ginatawag man nga Belteshazzar. Pagkabati niya sang kinsiling sang hari, ganit nagsiling ang hari sa iya, Belteshazzar, hindi ka magkatublag sa akong danggo kag sa kahulugan sini. Nga man anong danggo ni King Nebuchadnezzar, nagdamgo pagit sa isa. Ang danggo yamo ni, may dako nga puno, nagdahon, nagdambok, dahon bunga, tapos may mga pispis, tanan nga sapat, dito nagapahandong, dito man nagahimo sang pugat, nagapasilong, kag nagataon. Hindi kung sa aton pa sila ni King Nebuchadnezzar. Nga nga matublag ka nga kanamay sang dambok mo. Dako nga puno, nami ang dahon, damo bunga, damo kapasilong, damo sapat, pispis ka, himo sa pugat nila. Sila ni King Nebuchadnezzar kay Belteshazzar, first time actually gitawag si Daniel duwa ngalan. Kasi nga diri, natublag kag nahadlok gid si Daniel nga ginatawag man Belteshazzar. So ang ngalan niya nga Hebrew, Daniel, kag ang ngalan niya nga Babylonian name, Belteshazzar. Pinpin ko dira. Hindi ka magkahadlong siling ni King Nebuchadnezzar. Inamit ang buko. Pero anong sabat ni Daniel? Nagsabat si Daniel or Belteshazzar, mahal nga hari, kuntani ang imong danggo, kag ang iya kahulugan, matabo sa imo mga kaaway kag indik sa imo. Kaya nga naman, ang natabo, in-explain ni Daniel, sila niya, ang puno, mga ngari, ikaw manak, ang Babylonia. Pero kabalo ka, ang anghel, mag-report sa imo, at mag-asilig, tapsok ka. Kagtabukon ang tanan ng mga sapat nga nagapahunong nila. Ang tanan ng pispis nga nagahimo sa ilang pugaran kag nangin sa lantigan nila. Sila nga subok ng mahal ngari, tali matabo sa kaway kag ibig sa iyo. Do pareho wala nga imagine mo ng batsagon niya. Doon duman niya si David. Ato ba lang kay ginimo ni David sa naghari na siya, nakita niya si Bathsheba, sa nakita niya sa sang lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Sugod lang sa lust of the eyes mo. So, sa dito na nakakumit, karon ari si Prophet Nathan. May nagsiling sa iya, mahal nari, anong imuhon kung may duwa ka tao, ang isang manggaranon, isa imon. Pero ang manggaranon, di kawat siya pagkakikuhaya, iya sa imon. Siling ni Haring David, the man after God's own heart. Muna ngalan niya, David.
Patya na! Why na daw ang surya? Kinanglan, patyo na. Why does this siya na klaseng na tao? Madamo na sa iya, kabaton niya pa. Ano ang balik prophet dito? It is you, okay? It is you. You see, sometimes, without noticing ang ugal-gali, nagatamo na sa mga realidad sa atin. Hindi na palang matamaan ka ng bastante, gana kita. Muna ka din sa Librobasya at Silica. When I go to America, hindi nga mas maayo pa dito na lang ko sa Cambodia. Kita ko to yung tao gaguyod sa karito. Pero sakop ang amuyo at tangla sa dito. Isang sa diri, ang mga tao ay nadugtong sa Diyos. Amo ng danger. Kamu nga mga young people nga ari diri, ano man profession nyo sa uli, kabay pa hindi magtubog ugat. Kita ginikanan, ano man achievement sa kabataan, kabay pa hindi man magtubog ugat. And as a church, let us not compare our church to other church. Kung i-bless kita diri sa Diyos, kabay pa hindi magtubog ugat. Kundi pabiling kita nga matutong sa pulong sa Ginoo. We pray that the Lord will bless the ministry. But we also pray that the Lord will preserve us sa sinisirang man. The Lord warns. So, damo subong, amo ning kakatabo actually, this is what happens when a leader in a country eliminates God in his life. Pag once ita-eliminate mo ng Ginoo sa iyong kabuhi, problema. O, ari lang example. Sa dito sa camp, tawag ni, speaker kami dito. Di pa mangkot ko. The content of the gospel is Christ. Sabihin ko sa ila, is Christ part of your life or not? Sabihin niya, yes, part sa amon kabuhi. Doon namin matiyan, di ba? Ito sakto man. Pero kabulo ko, may danger na. Because Jesus Christ is not part of your life. Eh kung magsalit ka part sa iyong life, may iban pa. Gabit yung naon mo kaysa sa iya. You get the point? Jesus Christ is not only part of our life, He is our life. Amen? If we try to eliminate God or Christ sa atong kabuhi, there is a great danger. Tama ka delikado. If the church, kung ang simbahan, ang pangginuberno sa simbahan, ang sentro sa pagsimba hindi ng Diyos, hindi ng glory sa Ginoo, hindi ng purity sa pulong sa Diyos na ginawali, if it is not the unity of the saints, there is a great danger. Without noticing, we eliminate God on His own. So I pray for your elders in the church. Mamuyo ka mo sa ito. Muna damo sa kong simbahan, they prefer drama over doctrine. Entertainment over exhortation. Ito simbahan ka lang. Ako ni na-bless lipay ko actually kaysa among family. May nauna ang family ko yan na convert ko. Pero sa wala iban, may nagpadayo. May na-bless ako na tutong actually sa evangelical man. Pero kita ko, pitik-pitik sa lilangan, enjoy nyo lang. May ko naman din, at least sa talo, kapadayon sa lang. Pero kita ko ka. Kasi na ako, ginanta, banda. Yung message ko sa Facebook, hindi public. Hindi ko ano ni, concert ni, o con worship. Hindi to, hindi ano na, tapos na. Hindi ko kabay papunta ni. Yang sentro sa inyong nga ilibuton ng pulong sa Ginoo. Because I'd rather attend sa sinang ilibuton where the word is being preached. So, ang mga problema. Kung ang isa kasimbahan, ang isa ka gobyerno, kaaray kay Kingdom of Manisan, we try to eliminate God sa kanya. But then, makita man natin rin, sa sining pulong sa Ginoo, inam lang, damo subong, for the sake na lang it, na kilala sila, lapit sila. Pinapalang we try to blend our lives, ourselves, to the world and to others para nga namig sila sa aton. When, on the other hand, ang Diyos nagtawag sa aton to be saved, to be sanctified,
to serve and set apart. Nga nga sa akin mo kapilit mo, kalingon mo, i-blend mo to. Para lang magmayo sila sa imo. Muna sila natin gani, we rather be hated by the world and loved by God than loved by the world and be hated by God. Because God Himself called us to be set apart, separated. Nang inaliwat ko din, ang tinaga na church, ecclesia, word nga means, kung sa aton pa, literally, mga ex-convict kita. Ex-fornicators, ex-idolators, amon kita na, nakakabalik ka pa na. You see, diri si King Nebuchadnezzar, amoning natabo sa iya actually. Pero ang kanami diri, kay siling diri ni Daniel, mangin kaangay ka sina, kag sulihi, 7 ka tuig maantos ka, kag sa 7 ka tuig, ma-restore ka man. Siling ni Daniel, sa 7 ka tuig, matun-an mo, nga bilang tao, kung paano magkabuhi ka daw sapat. Nga sa diin, sa latagon mismo, maharap ka dra, matumugan ka man. Pag siling dra, matubuhan balahibo, ang kaangay sa pispis, ang kuko, kaangay sa agila. Pero sa 7 ka tuig, ma-restore ito. So the Lord exposes human pride. But also, the Lord warns against human pride. Not only He will expose, pinawarningan niya kami, hindi na mayo. And then thirdly, makita natin rin, the Lord humbles human pride. Anong kanamig diri? Na-notice nyo sa story, kapag nalang basa, kahit di malawig na. Sila ni Daniel, ang butsilikon sila, ang puno, tambok, ikaw na, napasilong sila, pero tapson na sa. Pero sila niya, ang pulpo, ang tinagasan ko ng pulpo lang sa atong pang, ang puno, nabilin. Hindi lang, mabay lang na. Kahambal nila, kasagyapon ang kalubog sa Diyos na kapatid. Kasi, God is a pursuing God. How many times sa atong kabuhi, nagapalagyo kita sa Diyos, pero sagyapon ang Diyos na galagasan. You try to separate and eliminate God, pero ang Diyos nag-reach out sa iyo. Ang muna ng Diyos lang. Muna ba lang kaisa ang attitude na itong sila natin, Pastor, hasta saan kung patawarin ko sa ang sabat, kung paano nga sa subong ginapatawad ka sa Diyos. Lord, hasta saan ko nga higugmaon ko sa kung paano nga sa subong ginahigugma ka sa Lord, hasta saan ko nga i-reach out ko sa kung paano nga sa subong gina-reach out ko sa Diyos. Ang muna ganit sa lina, perceive about, grace about, because God is gracious. God is a gracious God. There is no safest place in this world except living in the will and ways of God. There is no secure future except subjection to the Savior Himself. Why not? The Lord humbles human pride. Verse 28. Aris niya. Verse 28. Inita na natabo, matuod sa kabuhi ni Hari Nebuchadnezzar, kay pagkaligad sang isa ka tuig halin sang pagsaysay ni Daniel, sang kahulugan sang damgo, amo ini ang natabo. Nagkakit saysay ni Daniel, natabo man sa kay King Nebuchadnezzar. The Lord humbles human pride. Ang unang ang kinanglan sa tao, hindi sila niya nga medicine. Kinanglan sa tao yung surgery, spiritual surgery. Hindi nila kinanglan yung sa ulong. Ang kinanglan nila, operation. It is a change of heart. Nagamuna ang balsikisikit. Kaginbayluan sa Diyos ang pinipusuon sa tao. Kaginugasan sa Diyos ang ilat na gipusuon. Kaginbutangan sa Espiritu sa Diyos para makatuman sa kasuhan sa Pinoon. Ang unang kinanglan. Kagamuning kinanglan man, hindi ko kanisaro, kagsubuman sa atin. God is a long-suffering God. It means God is a patient God. Manang ang word ng patient. Muna pala, it is not actually the act
of waiting or the ability to wait. Ang pasensya, hindi niya abilidad nga kaya mo magulat. Kay isang kaulat ka bisan sa lakyan, libre subong mo. 2 months ka libre ang kaulat ang boss. Kaulat ka na, muning gadali na mo. Ano ito man, ang bagwa sa mikit, huwag hindi. Ang, ano tawag ni, ang mga operator. Ano, tagpila ka minutos kada, ano, di ka labayaw? Tanda na lang pala nga reklamo. No, actually, it is not the ability to wait. It is the attitude while waiting. Amo ng pasensya. Doon duman niya itong story nga, Gitshel, nga ang isa ka Kristiyano na ngamuyo sa Lord, teach me how to be patient. Pagkaaga, kaya sa speaking English. Kag ang iyang speaking kinanglan, alas 7, makabiyahe na sa. Pag-abot sa alas 7, ang salakyan, kutok. So therefore, nagdiritso. Ang anong hinimuya? Sa bilog nga 30 minutos, kasi after 30 minutes, amo naman pag-abot sa isa. Kumod. Lord, nangamuyok mo nga. Tuluan mo kung paano magpasensya nung maniman na sitwasyon eh. Pag-abot after 30 minutes, nakasakay sa samtang nagkapunto sa akin. Dito yun na-release ako. Sabi niya, Lord, sorry. Amo na to galing. Chance na to tanik. Ka 30 minutos, exercise ko ako kasi pero nausikan lang sa puro. So patience is not the ability to wait. It is the attitude when waiting. Because nothing happens outside of God's control. All things work together to them that love God. Sa kay kino ko kanisaan, in spite sa niya evil intentions, evil desire, hindi niya hindrance sa sovereignty sa Ginoo, sa decree sa Diyos para ma-fulfill ang iya tinutuyo and i-reach out sa yang tinutuyo iya, yang iya nga glory, kang iya himaya, ipahayag niya. Kang diri makita mo natin, God is a long suffering. In Greek word, it means actually long nose. Sa ato pa labog, wala ilong, labog pasensya. Unang meaning niya sa Griego nga lingwahe actually. So, God humbles human pride. Kag diri makita natin sa pulong sa Ginoo. Finally, as I end, in verses 34 to 37, the Lord restores those who repent. The only way, the only solution is the grace of God. Nga mag-enable sa iyo nga mag-ilusong ikaw sa iyo sa labi na sa Verse 34, ano sa lingid na? Pagkatapos ang 7 ka tuig, ako, si Nebuchadnezzar, anong bayan? Nagdangop sa Diyos, kag nagbalik ang akon maayong na pangruna, gani hindayaw ko, kag ginpadunggan ang labing mataas na Diyos, nga buhi, sa wala sing katapusan, nagasilingan. Ang iya paghari, wala sing katapusan. See, the Lord restores those who repent. The problem is not pride itself. Ang problema, hindi pugal. Muna pala sila na to, the problem, nga mapaimpirno ta, hindi tungod kay magkasasala ta. Iwaton ko ang problema, nga mapaimpirno ta, tungod kay magkasasala ta, hindi mo na. Mapaimpirno ang isa ka tao, hindi tungod kay magkasasala sa. Mapaimpirno ang isa ka tao, tungod kay ang iya sala, wala mapatawad, kag wala yung pakayuan sa. Subong sinners man na. But we are what? Saved sinners because we repent of our sin. Kasi naman na magayinusol, i-restore sa Ginoo. Ipanumbalik sa Diyos. So, diri makita natin, the first person narrative picks up again. Verse 34. Kasi lingyan diri, ang iya paghari, wala si the word dominion means God's realm, God's sovereignty, God's empire.
Kag una nga makita nato diri anong ginimo ni King. First thing, in verse 34 to 35, the king did was to praise. Kung ginluwas ka sa Ginoo, ginpanumbalik ka sa Diyos, ang unaya nga matabo sa iyong kabuhi, simbahon mo kay Diyos. Amen? You will glorify the God who is in you. Secondly, nga makita natin diri, as you glorify God in heaven, praise the Lord. Define ko lang ang word of praise. Na sometimes, i-correct natin niya. May iba naman kasi banong kasi sila nga, di kami niya kaya isang praise and worship. Kaya naman, ang understanding nila sa praise and worship, dependent ka tama sa gitara, sa music, sa kanta, na may nag-lead diri. Unang praise and worship sa ilang. Pero kapala ko mo sa Bible, ang praise and worship, a simple reading and meditating upon the Word of God is praise and worship itself. Samtang nagapungko ka dira and you meditate the Word of God. Ang word na meditate means you digest. Ang bali pastor ang muni, ang bugal gali muni, matama ka delikado, i-expose siya, silimon siya. Silimon gila. As simple as that, it is praise and worship itself. So, he praised the Lord. Muna sila natin nga theology to doxology. Nasa akong si William Carey, muna nga ako ng matter God page. Hindi ko malibatan naman yung mani Pastor Bob Williams nga from theology to doxology. If you really understand your theology, your understanding about God, it will lead you to praise God, to worship God. Amo na ito nga kaya kaluya ka magsimbaw. Anong sabat? Nga duway ka gana magsimba. Nga way ka gana mamati. Anong sabat? Basi, waay mo gin nakilala ang Diyos mo. Kaya kung nakilala mo ang Diyos mo, nagamahanan sa, subirano sa, siyang nagluwa sa imo, kaya nagpait sa imo, para magkawi ka nga balaan, then, you will learn how to give reverence to the Word of God while being preached. So, from theology to doxology. At the same time, saling nga, from concept to concrete. Inabalang halin sa konsepto, kang ginakabuhi. So, si King Nebuchadnezzar, he praised the Lord in verse 34 to 35. But also, in verse 35b, ano sa linya? Baliwala ang mga tao sa kalibutan kung ikumparar sa iya. Dala sa wala? Tao sa hindi. Tawan. So linya, baliwala ang mga tao. Kung sa lingon, pati ako. Nga ako ang hari. Diri subong. Ako ang gamahanan diri. Pero pati ako. So linya, baliwala. Ikumparar sa iya, ginahimo niya ang iya gusto sa mga anghel, sa langit kag sa mga tao sa duta, wala sing may makapugo kung makapamalabang sa iya. So makita natin diri. Suling sa pulong sa that the king acknowledged the sovereignty. He acknowledged the sovereignty. Kung sa sinaasayan, Nebuchadnezzar gave joyful witness to all peoples of marvelous grace of God. Ano sa linya dira? Verse 37. Gani karon ginadayaw ko kag ginapadunggan ang hari sa langit tungod kay gusto kag matarong ang tanan niya nga ginahimo kag ginapaubos niya ang bisan sino nga nagkauban. In short, if God humbles you because of your pride, you must praise the Lord. Amen? Kung ang Diyos nagtulot sa imo nga ginbukayan na gitusuon para matun-an mo magpaubos, you must praise the Lord. Amen? If it is necessary nga sa aton kabuhi, tugmukon sang Diyos ang aton balatsyagon, makuha lang ang mga tuktok sa kabuhi ta para makita ang puraw nga bulawan, we must praise the Lord. And give glory to His name. So, diri, mga kauturan, the only hope sa atong tanan, rest is on the faithful preaching of the gospel of Christ, where the church aim is the glory of His name, the purity of the word, and unity of
ourselves. Amo ni ang palyang warning ni Matthew chapter 23 verse 12 that our Lord has last word. Ano nga palyang? For whosoever exalted himself, sino man kunang nagapabugal sa iya kaugalingon, will be humble. Will be humble. And whoever humbles himself will be exalted. May the Lord bless us. Susunod ko lang sa Madam.